Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Father Sa Renzo. atin pong ebanghelyo sa araw na ito, may isang salitang paulit-ulit na ipinapaalala ang ating Panginoong Hesukristo. Magbantay kayo. Sabi niya, kaya nga magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Kapag naririnig po natin ang salitang magbantay, ang unang pumapasok sa isip natin, kasambahay, security guard, naka-duty, gising, nakatingin sa paligid, hinihintay kung may darating. Pero ang pagbabantay na tinutukoy ni Jesus ay higit papuroon. Higit lang ito, hindi lang po ito tungkol sa pagiging gising, ito ay tungkol sa pagiging handa. Kasi posible namang gising tayo, pero hindi tayo handa. Parang estudyante, gising buong gabi, pero hindi naman nagre-review. Kinabukasan, exam. Hindi handa. Kasi gising nga, pero hindi naman naghanda. Nag-cellphone, napuyat, kaka-chat, kaka-Facebook, kakalaro sa cellphone, 'di ba? Hindi naghanda. Gising, pero hindi handa. O kaya naman parang may bisitang inaasahan sa bahay. Alam mong darating siya, pero hindi niyo alam kung anong oras darating. Kaya ang tanong, paano paghahandaan ang pagdating ng bisita? Ganito rin ang buhay, pananampalataya, mga kapatid. Hindi po natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Kaya hindi sapat na sinasabi po nating Kristiyano tayo, nagsisimba tayo, o nananalangin tayo, nagdadasal tayo araw-araw. Ang tanong para sa atin mga kapatid, kung dumating ang Panginoon ngayon, kung darating ang Panginoon mamaya, makikita niya ba tayong handa? At dito napakaganda ng pagunita po natin kay Santa Monica na ginugunita natin sa araw na ito. Saint Monica is the mother of Saint Augustine, which is, we will celebrate the feast day tomorrow of Saint Augustine. At ang buhay ni Santa Monica ay lumilitaw sa isang usapin, pagtitiyaga. Nagtiyaga siya kay San Agustin. At alam natin yung kwento na San Agustin na hindi naging madali para kay Santa Monica yung kanyang buhay bilang isang ina. For how many years nakita niya yung kanyang anak lumayo at lumalayo sa pananampalataya. At alam natin kung gaano kasakit iyon para sa isang magulang. Kapag ang inyong anak may problema, masakit. Kapag nagkamali ang inyong anak, masakit para sa inyo. Pero minsan, mas masakit na nakikita ang inyong mga anak na nag-iiba ng landas yung direksyon niya sa kanyang buhay. Iyon po yung pinagdaanan ni Santa Monica. Pero anong ginawa ni Santa Monica? Hindi siya sumuko. Nanalangin siya. Naghintay siya. Nagtiyaga siya. Umasa siya. At higit sa lahat, ipinagkatiwala niya sa Diyos ang kanyang anak na si San Agustin. May isang bahagi po sa kwento ni Santa Monica na napakaganda. Nang makarating siya kay San Ambrosio, yung bishop po noon, at siya ay humingi ng tulong para sa kanyang anak na si Agustin, sinabi umano sa kanya ni San Ambrosio, huwag ka na mag-alala sapagkat ang iyong anak at ang iyong mga ipinapanalangin ay hindi tuluyang mapapahamak. And so it happens. What happened to Saint Augustine? Nagbalik loob.
si San Agustin. At hindi lamang basta nagbalik loob, naging pari, naging obispo, at isa sa pinakamahalagang tao sa usaping teolohiya at usaping pananampalataya, si San Agustin. Imagine mga kapatid, ang batang matagal ay pinagdadasal ni Monica ay naging isang tao na ginamit ng Diyos upang gabayan at turuan ang napakaraming Kristiyano. Kaya napakaganda po ng mensahe ni Santa Monica para sa atin. May mga panalangin matagal bago masagot, at minsan dahil matagal iniisip natin hindi tayo naririnig ng Diyos. Pero hindi po porket delayed ang sagot ng Diyos ay absent siya sa ating buhay. Minsan o madalas, ang ginagawa ng Diyos ay hindi natin nakikita dahil ang Diyos ay kumikilos sa panahon na hindi po natin kontrolado ang lahat ng bagay. Maaaring may mga magulang rito na matagal nang nananalangin para sa kanilang mga anak. Meron sa atin nananalangin para sa pamilya. Meron sa atin matagal nang naghihintay ng trabaho. Matagal na naghihintay ng mabuting balita. May mga personal na problema na ilang buwan o minsan ilang taon na nating ipinagdarasal. Minsan nakakapagod din ang bagay na iyan. Pero minsan sinasabi din natin sa ating buhay, taglay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Katulad ni Santa Monica, sana hindi po tayo tumigil. Sana hindi po tayo sumuko. Sana magtiyaga tayo sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Dahil yung pananampalataya ang magpapatatag sa atin hanggang sa wakas. At ito yung bagay na inaasahan ng Diyos na nakahanda po para sa bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung kailan darating si Jesus. Hindi natin alam kung kailan magbabalik ang ating Panginoong Hesukristo. Inaasahan po sa atin sa lahat ng araw ng ating buhay na tayo ay magtiwalang lubos, magbantay sa ating buhay ng mayroong kahandaan. At sa araw-araw na pamumuhay, piliin palagi ang mabuti, piliin palagi ang tamang direksyon, at piliin palagi ang landas patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen.